Hello, nasubukan niyo na bang kumain ng outside food sa Starbucks? Kung oo, naku, baka magaya kayo dito sa mga kababayan nating OFW sa Hong Kong na nakipag-away sa staff ng Starbucks dahil sa mga outside food nila or outside drink. Panoorin niyo tong video na to. Actually, nag-trending tong video na to sa mga social media and madaming nang bash dito sa mga OFW na nakaupo dito sa video na to, yung mga customers, sila yung mga OFW. Makikita nyo dito sa table nila, marami silang outside drinks. And kahit naman dito sa Philippines, bawal to. Talagang sisitahin ka ng mga staff dahil sa mga drinks na hindi mo binili sa kanila, tapos tatambay ka sa store nila. Bawal yon kahit sa Philippines. And ayun na nga, maraming nang bash dito sa mga kababayan natin dahil nakakahiya daw yung ginawa nila. Dahil syempre, sino ba naman yung makikipag-away na alam mo naman na mali ka dahil nagdala ka ng outside drink sa Starbucks. Pero after mag-trending nitong video na to, isa sa mga babae, isa sa mga OFW ang nag-message at nag-explain naman ng side nila para sa mga judgmental na netizens na nag-bad comments na sa kanila. And sobra talaga nag-trending nito, umabot ng millions of views ito. And maraming content creators na din yung nag-topic nito. I'm not sure pang ilan na ako. Ang story pala dito is, itong mga Pinay na OFWs na pumunta sa Starbucks, nagmamadali daw sila. Medyo maraming tao daw dito sa store, sa Starbucks. And may nakita silang table na available, pero madumi pa daw. Hindi pa daw nalinis. So basically, marami daw drinks sa table. Pero since nagmamadali sila and wala nang maupuan sa Starbucks na yon, nag-order sila ng drinks nila and umupo na sila doon sa available na table na hindi nililinis yung mga kalat doon. Ting daw yung staff na babae, itong may hawak ng panlinis and medyo moody daw talaga siya. Parang mapapansin mo na yung aura niya habang nag-work ay medyo negative na. So masungit daw talaga siya. And yung first instance daw, kung bakit medyo na-trigger na tong mga OFW na to, ay itong si ate daw, medyo pag naglilinis daw siya, nagwawalis, hindi nag-iingat. So, nasagi daw niya yung paa ng isa sa mga customers and hindi man lang siya nag-sorry. Ang nangyari, yung isang Pinay pa yung nag-sorry sa kanya. So, parang, diba, parang baligtad pa yung nangyari. And then, may nakita daw itong staff ng Starbucks sa floor na parang bag. Parang tinanong niya, parang, kayo ng bag to? Parang ganon. In English siya. Tapos, medyo pasigaw na daw. Medyo aggressive na yung tono ni ating Starbucks crew. And then, sumagot naman yung isa sa mga OFWs na inadmit nila na sa kanila yung bag. And doon na, tapos nakita na daw ni ating Starbucks crew yung mga drink na hindi galing sa Starbucks na nasa mesa nitong mga customers. And doon na daw nagkasigawan. Yun na yung time na nakuhaan sila ng video. Nagrereklamo sila kasi nabash na sila online. Kasi itong video lang na to yung napakita online. So ayun na, nagkasigawan na, nagkatawagan na ng manager. Ang alam ng karamihan based dito sa video na to ay ang mali yung mga OFW na kababayan natin dahil sa ginawa nila. Pero, nag-explain naman sila na hindi daw sa kanila yung drinks. Dumating sila sa mesa na yon na andoon na yung kalat. Ayun, lesson learned, dapat alamin talaga natin yung both sides ng stories. Huwag dapat judgmental dahil baka sa atin mangyari to, baka one day biglang mag-burst tayo or bigla tayong magalit, trigger outside, and nakuha na ng video ng content creator, in-upload sa social media without hearing our sides or our stories. Tapos tayong mapasama. So medyo off talaga yung ganung feeling. Buti na lang, nag-reach out itong mga kababayan natin na OFW sa mga content creators dito sa Pilipinas para ma-clear yung name nila. And ang ending daw nito, sabi nung isang girl dito na customer,
ay nakipag-ayos daw sila doon sa store manager kasi kinausap na sila nung lalaki na store manager ng Starbucks, and nagsorry naman daw yung manager on behalf ni ate girl na masungit na naglilinis ng floor. And ayun, binigyan daw sila ng peace offering na Starbucks coupon as a peace offering nga. And ayun, hindi man daw mataas yung pride nila, so kinuha nila yung coupons and nakipag-ayos na din sila. So, hindi na lumaki yung issue. Ang problema lang is may nakakuha ng videos nila in the middle of yung argument and in-upload sa social media without hearing yung stories nila kung ano ba talaga yung nangyari. And kumalat na nga even dito sa Pilipinas at umani sila ng libo-libong negative comments mula sa mga netizens na judgmental. So, ayun. Itong video na to para din ma-clear yung pangalan nila ate. And sana hindi na sila mabash dahil marami pa rin kumakalat na one-sided videos online na hindi ini-explain kung ano ba talaga yung nangyari behind the scene. So, ang lesson learned dito, para doon kay ate girl na masungit sa Starbucks crew, huwag dadalihin sa work ang problema. Kapag stress ka na, wag mong dalihin sa work yan dahil for sure maapektuhan yung performance mo, at dahil dito sa scandal na to, pwede kang matanggal sa work. Ayun, and sa mga content creators dyan, wag lang upload ng videos. Dapat alamin din natin yung both sides ng stories. Kapag hindi clear sa atin yung nangyayari or nangyari, huwag agad mag-upload sa social media para maiwasan yung mga ganitong scenarios. Ayun lang, sana may natutunan kayo sa video na to. Kung nagustuhan nyo tong topic na to, make sure naka-follow na kayo para updated kayo sa mga next vlogs ko. Ayun lang. Thank you so much for watching and stay safe.